Madali lang ba ang pagbablog? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Yung aking mga personal experiences pagdating sa content creation at sa pagbablog, no? Kung bakit hindi talaga ito madali. Kaya naman, kung gusto mo malaman yon at matutunan yon, panoorin mo ng buo ang video na ito dahil alam ko marami kang matututunan dito. Okay po? Pero once again, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel, TikTok account, or dito sa aking Facebook, ako nga po pala si Christian G. Azucena, aka The Estudyante Trader, na kung saan tayo po ay isang incoming third year finance student, but we are also a content creator, business owner, and then definitely a global trader and investor across different financial markets, both local and global markets po. So tayo rin po yan gumagawa ng mga contents about business, finance, economics that could be helpful to our kababayan Filipinos. Okay? So kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button for you to be able to be updated here in my YouTube channel. Alright? So kaya naman po pag-usapan na natin mga ka-traders na kung saan madali lang nga ba ang kumita ng pera pagdating sa social media, pagdating in particular sa pagbablog, Well, hindi po. Yan po ang totoong sagot, At kahit sabihin na sa inyo, sa inyo na, uy, madali lang yung pagko-content, Mag-post ka lang, babiral na yan, kikita ka na agad, Parang sa trading lang po yan, hindi pwedeng tsamba-tsamba lang, Syempre, may formula din po yan, Pagdating sa content creation, paano ka papanoorin ng tao, sino ang mga manonood mo, at kung gaano kadami ang manonood sa iyo. Yan pong mga sinabi kong yan, magbabatay or yung mga factors niyan. Syempre, depende sa niche ng content mo at kung gaano ka valuable ang binibigay mong content sa audience mo, So, unang-una nga po mga ka-traders, napadpad ako dito sa pagbablog or pagko-content, mga 2020, 2021. Pero dati pa ako nagda-trade, dati pa ako nagbi-business, dati pa ako nag-i-invest, Way back before pandemic pa. Kumbaga, ngayon nga lang natin na i-broadcast no medyo 15, 16, 17 na tayo, yan natin na-explore yung pagbablog or yung content creation na tinatawag kasi marami ring nauna sa akin So unang-una po dito, alam ko na may pwedeng kitaing pera, pero that is not really the goal, The main or key goal natin or key factor, sa bakit tayo nagbi-video, bakit tayo nagko-content, siguro kikita ka sooner. Hindi ka kikita agad, hindi ka mamomonetize ka agad. Bakit? Dahil meron pang mga monetization requirements, and application, review process before ka dumating sa kikita ka ng maraming pera dito at dadali na lang siya sa iyo, Parang sa akin, actually, sa ngayon yung paggawa ng mga videos, yung mga contents, mahirap pa rin po ang mag-isip. Kumbaga, parang ganyan, medyo sa tingin nyo, madali lang mag-content, nagbi-video tayo, gaganyan-ganyan tayo, pero yung content creation talaga na pag-iisip ng content through the planning and ayan, na sinet up natin lahat ito, hindi siya ganun kadali, mabusisi yung na proseso, lalo na kung ikaw ay i-edit mo pa ng gusto yung video mo. What is more important naman is definitely the learnings or the content itself that you create, na matututo sa iyo, may makukuha sa yung something, na valuable ang mga audience mo, ang mga yun nga, manonood mo, na learnings or entertainment or something na may ibibigay mo po sa kanila. Halimbawa, 'di ba, nagpapag-giveaways kang ganyan. So may value ka na naibibigay sa iyong audience, So kaya maganda 'yon na ganun ang goal mo, Kumbaga kung magsisimula ka mag-vlog na ang goal mo ay gusto ko mag-viral agad, kumita agad, baka nasa maling path ka, So kaya naman mas okay na gawin mo rin yung mga contents na gusto mo at gusto ng audience mo, May nagpayo nga sa akin yan, ano dapat ang content na ginagawa, Unang-una, baka gusto mo lang, hindi gusto ng viewers mo. 'Di ba? Kaya ka nahihirapan mag-gather ng views. So kapag ganoon, mag-struggle ka talaga kasi gawa ka ng content, ikaw lang yung may gusto, 'di ba? May mga ganun po kasi. No problem with that. Gawin mo yung gusto mo. Pero kung gusto mong kumbaga mag-match, ito yung content mo, ito yung viewers, magma-match. Minsan kasi yung content natin dito lang, viewers nandito. 'Di ba? O kaya naman maling market yung napuntahan mo. Ito yung content mo, ito pala yung market mo. So medyo kailangan mong pumuntay, Kailangan mong mag-i-match, yung content sa iyong mga viewers at sa mga niche na tinatawag, or topics. So kaya naman mga ka-traders, dapat yun muna ang goal natin. Ano ba yung maibibigay natin
'di ba? Halimbawa, kung may nagke-create ka ng mga how-to videos, 'di ba? So, ibig sabihin nun, nagbibigay ka muna ng value bago ka ikaw naman yung mag-take ng give and take po. Hindi lang puro take, 'di ba? So, ganun po sa content creation. Mostly, ikaw talaga yung nagbabahagi ng learnings, parang ganito. 'Di ba? So ako yung gawa ng video, yung iba nag-hate pa, yung iba nagbabash pa kahit na maganda naman yung goal na ginagawa natin. Wala naman ako sobrang laking perang nakukuha dito. Nagbibigay ako ng trading learnings ko for free dito sa mga videos natin. So ano pa ba, 'di ba? So yan din palang isa sa mga natutunan ko sa pagbablog, no? Externally, yung pag-handle sa mga bashers, no? Dahil hindi mo talaga maiwasan yan, may magko-comment sa'yo, pangit ng video quality mo, pangit ng boses mo, pangit ng mukha mo, or whatsoever na harsh and negative comments sa'yo, no? Pero kung sa tingin mo naman talaga sa sarili mo at sa kapwa mo tao wala kang ginagawa masama, tuloy mo lang yung content creation mo. Kasi iba, nadi-discourage no? So ako nga nag-post na sabing ganyan, uy, sa YouTube mo, 27 views na lang, awat na, di ba? Parang pinaparating niya doon, wala na akong views, no? Medyo ni-real talk ko nga po nasagot na unang-una po, hindi ako gumagawa ng videos para lang sa views, no? Kung kumita, di thank you, 'di ba? Blessing. Pero kung hindi naman, okay lang din. Bakit? Kasi may natututo no? Para 'yon, yung mga videos ko na katulad nito, para sa mga gustong matuto at para sa kailangang matuto. Inagigets nyo po, ibig sabihin hindi na to para sa akin kundi para sa mga kapwa ko Pilipino, lalo na, 'di ba, na maraming na scam sa investment, nalulugi, nandito tayo para i-guide sila ng tama. Yun po ang pinaka-goal ko sa puso ko, no? Kaya kumbaga, yung content creation, it is either gustong-gusto mo siya or syempre, purposive ka din, no? Yung purpose mo, kumbaga, nandito ka talaga, no? So, kaya naman kung nahihiya ka mag-vlog, no? Edi sabay ka muna. O kaya naman, kung hindi ka makaisip ng content, kung ano yung unang pumasok sa isip mo, yun ang i-content mo. What is very important here is for you to start, no? Start early, start young, and then definitely, mas mapipigure out mo kung ano pa yung mas content na gusto mong gawin. No? Basta, mag-start ka. Yan ang payo natin. Wag mo ng perang isipin, wag mo na revenue, wag mo na yung income, pero yung passion mo talaga na ginagawa mo yung gusto mo, no? Hindi lang sa pagbablog, kundi sa ibang bagay pa, okay? So, lahat po yan ay apply sa ganun, no? Kaya naman mga ka-traders, ikaw, no? Aspiring content creator ka ba? So, maganda yan, no? Ituloy mo yan, gumawa ka ng mga pakinabang na contents para sa mga kababayan natin, o kaya naman magmukbang videos ka. Joke lang po, no? So, depende sa gusto mo talagang gawin sa buhay mo, pwede mo yung i-vlog, no? Yung iba nga, di ba, nagmo-motor, di motovlogging sila. Yung iba nagte-trade, naging trader sila, 'di ba? So yun lang po yung sinasabi ko na depende rin sa niche mo or passion mo kung ano yung gusto mong gawin dito. What is more important is makapag-start ka at gusto mo talaga yung ginagawa mo, no? Money will follow, no? Audience and fame will follow, no? Kapag ka talagang nasa right path ka, at dapat yun gamitin mo sa tama, no? Yung platform, yung mga blessings na binibigay sa iyo ni Lord, no? So kaya yun lang mga ka-traders, no? Sana marami kayong natutunan dito sa video na ito. Yan ang aking journey somehow, no? Nagsimula tayo from nothing to something, medyo nakilala as the Estudyante Trader. Thankful ako sa mga followers ko, ayan. Thankful ako sa platform ko to dahil syempre bukod sa kumikita na rin tayo dito because of my passion and my excellence, kikita ka naman talaga, no? Yayaman ka naman talaga paunti-unti at kung talagang nag-i-improve ka at magaling ka na. Pero sa simula, pagtiyagaan kung anong meron at i-start talaga yung passion mo. Okay, so yun lamang mga ka-traders, yan. It's more than 10 minutes na tong video na ito ata. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all at sana na-inspire ko kayo, no? So, like, comment, share, and subscribe. And comment nyo kung may mga tanong kayo or ano yung mga natutunan nyo, no? So, yun lamang po mga ka-traders, the Estudyante Trader here. Marami pa tayong gagawin na contents at marami pa kayong aabangan. Yun lamang po and God bless. Bye-bye.